saan nyo na naman kukunin? Sa Lotto, saka sa PhilHealth. Oh, presyo ng bilihin. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Simula nang umupo ka as President ng Pilipinas, hindi pa bumaba lahat ng bilihin. Maski yung honey na chocolate na paborito ko, ang mahal na ngayon. Diba? Nung umupo ka, nag 700 per kilo ang bigas at ang sibuyas. 700. Kinabubo pa ang baka, ang beef. Ngayon naman, kamatis, luya, manok, ang mahal. Simula nang umupo ka, walang bilihin na bumaba ang presyo. Lahat tumaas, pati amats mo. Doon lang tayo sa katotohanan. Wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Ano? Nasaan na ang 20 pesos per kilo ng bigas? Sir Jonathan Morales, Oh, ano ba yung inaasahan nyo po na sasabihin ng Pangulo sa darating na SUNA? Ang inaasahan ko na sasabihin na yung pagbabago ng lasa ng pulburon. Yan. Oh, dahil wala naman tayong ibang maasahan na sasabihin niya dahil mukhang wala naman talaga siyang nagawa. Di ba? Dahil itong mga pa rin, yung pagpapatakbo niya ng gobyerno, mukhang wala siya doon sa talagang gustong mag-iisip. Dahil nga nasa influensya siya, na pinagpapawal na po. Para mapatunayan ng taong bayan na wala siya sa influensya na ipinagpapawal na gamot, magpa-drug test. Drug test lang naman. Kung yung mga ordinaryong mga empleyado ng gobyerno, lalo na yung mga pulis, yung mga sundalo, yung mga pinaya agent, nag-a-undergo ng drug test, dapat siya, patunayan niya dahil mayroong sa kanya merong mga akusasyon na siya ay gumagamit ng pinagpapawal na gamot. At ito ay personal na nakita ko noong 2012 doon sa mga litratong ipinakita ng confidential informant. Ito po yung mga litrato na kitang-kita na siya ay gumagamit ng white powdery substance. At ito ay nai-reduce doon sa source statement ng confidential informant. Kaya kailangan para mapatunayan niya sa taong bayan na siya ay malinis, ay magpa-drug test. Sumunod siya doon sa panawagan ng taong bayan. Huwag siya magpatumpik-tumpik dahil napaka-importante ng hinahawakan niyang posisyon at napaka-importante ng mga binibitawan niyang desisyon. Sapagkat ang nakasalalay nito ay yung kinabukasan, kapakanan, buhay ng sambayanang Pilipino. Lalo na yung pagpasok natin doon sa mga usaping na may kaugnayan sa ating peace and security. Yung patungkol doon sa digmaan. Kawawa naman tayo. Hindi ba tayo nagigising doon sa mga nangyayari, lalo na sa Ukraine? Diba? Nung sumali sa digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, tingnan nyo kaawa-awa. Yung nangalang Israel na may kakayahan na ipagtanggol ang sarili, tinatamaan pa, nalulusutan pa ng bomba. Tayo pa kaya? Hindi ba? Bakit hindi na lang palakasin natin yung ekonomiya natin, matulungan yung mga kababayan natin na nagdadaho. Napakarami nating mga kababayan na walang trabaho. Marami tayong mga kababayan na ngayon ay lubog sa baha. Kaawa-awa. Tapos gagastos tayo ng halagang 20 bilyones sa pagkain lang ngayong zona na ito, no? Biruin ninyo, hindi nag-iisip itong mga ito. Kaawa tayo, mga kapatid. Kaya yung mga panawagan sa inyo, na sana yung mga meron tayong visa dito sa EDSA Shrine, dito sa EDSA Shrine Chapel, may misa ngayong alas 12:15 ng tanghali. Kung makakahabol kayo ay mas maganda at dito ay magkakilala tayo. At mamaya, tutungo naman tayo doon sa Liwasang Bonifacio, kung saan nandoon at maraming magsasalita po doon patungkol doon sa SONA. Sir Jonathan, excuse me. Sa palagay nyo ba, labis-labis ba yung 20 milyon na gagastusin po nila ngayong SUNA?
Labis po yun. Alam nyo, sa mga ganyang pagtitipon, sapat na kung yung ordinaryong pagkain sa isang catering lang, lalo na kung sa mga, sa kasalan nga lang sa mga malalaking kasalan masyadong na yung 1,000, 1,500, di ba? Saka hindi, mayayaman na yung At pakakainin. mayayaman, at may mga MOOE yan. Yung mga bisita dyan, meron silang MOOE. Bakit Meron- hindi mo ipa-experience sa mahihirap pakainin ng 10 million? Kaya, 10K per meal. Tama. Ipa-experience mo. Tama. Hindi mo ipa-experience sa mayayaman kasi na-experience na nila yan. Oo. At kaya nila yung gawin araw-araw yung mga politicians na mga nakadikit sa'yo. At araw-araw, meron busog ang mga bulsa nila. Oo, di ba? Bakit hindi nila iparana sa taong bayan nakakain ng pagkain 10K per meal. ng magkano? 10K. 10,000 bawat isang plato ang halaga ng pagkain na kakainin ng mga bisita dyan sa House of Representatives. Masyado namang masyadong unfair. Unfair yan. Tapos Mayroon yung mga tayong pulis. Diba? Ang mga pulisan, bring your own food daw. O, tingnan nyo. Pati nga yung mga cellphone nitong mga pulis, ngayon lang. Ako'y nagpulis din. At hindi ibinawal yung cellphone na yan. Pero, bakit? Bakit ibinabawal ngayon? Diba? Itong mga ito nagtatrabaho lang. Itong mga ito nagtatrabaho lang. May mga pamilya rin yan na gustong kumustahin. May mga anak yan. May mga asawa yan. Bakit pagkakaitan ng kalayaan na gumamit ng komunikasyon? Anong kinatatakot ninyo? Ang mga natatakot lang sa ganyan ay yung mga nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Yung may mga ginagawang masama. Yung may mga ginagawang masama. Tignan ninyo, tignan nyo yung mga sa halip na yung ating mga kapulisan ay sinusuportahan din ninyo. Dinidipit nyo pa. Saan ba naman kayo nakakita ng mga ganyan? Ako'y naging alagad din ng mataas. Diba? Pero dapat hindi ganyan. Suportahan nyo dapat. Kung gusto ninyo na maging maayos ang ating seguridad, magkaroon ng proteksyon ng taong bayan, alagaan ninyo yung mga pulis na nagpuprotekta sa taong bayan, wag yung dinidipit. Wag yung dinidipit. Kaya ayoko sa addict sa dulit. Alam nyo, I was also a drug user for 10 years. Isa akong OFW sa Japan. Sa Japan po ako, PNP po ako sa Japan for 17 years. Ang trabaho ko po ay isang poko. Yun na hindi ko ikinahiya dahil yun ang bumuhay sa pamilya ko. Pero once na nagtatrabaho ka sa isang bar or club, nandyan lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak at droga. Ngayon, kung gusto mong kumita ng mas malaki, pumatol ka sa mga customers na nag-drugs. Dumating po yung panahon na tumikim ako ng droga. Nawala lahat ng mga plano ko sa buhay. Yung ibili ng bahay ang mga magulang ko, pag-aralin yung mga pamangkin ko. Naumpisahan ko po yun. Bumili po ako ng bahay. Nag-down payment ako. Nalulung ako sa droga, nawala lahat. Kasi kapag nakadroga ka, hindi mo alam kung ano yung mga walang tamang papasok sa utak mo. Tama. Walang malilito. Kung ano lang yung amats mo, maglilinis ka lang ng bahay. O, kung presidente ka, nagdodroga ka, tapos buong Pilipinas, ilang milyong tao yung kailangan mong tulungan. Kaya nga Tapos walang pumapasok na maayos sa utak mo. Kaya nga sa loob ng 2 taon, wala kang nagawa. Kaya nga Saka ba naman nakakita na mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isa pa yung mayroong multo. Mayroong multo na talagang araw-araw minumulto siya. Saan kayo Sa kanyang nakakita paggamit na ng nagdroga na maayos ang buhay? Yung pagkamiwi-giwi na mo ka. Di ba walang nagdroga na maayos ang buhay? Wala. Meron drug lord, yung mga nagbebenta. O pero yung mga user, walang matinong papasok sa utak mo. Ako nga, nakabihis na ako, papasok na ako ng trabaho. Ngayon, magdadrugs ako.
mababago na naman yung utak ko. Hindi na ako papasok ng trabaho. Magliliwaliw na lang ako, magbabar na lang ako. Nangyari yun hanggang sa natanggal ako sa trabaho. Di ba? Mawawala yung focus mo. Ang focus mo, mapupunta lang, magpa-follow up ka lang na magpa-follow up, mag-e-EQ ka na mag-e-EQ, lilinisin. Di ba? Karamihan ng mga durugista, nililinis yung bahay. Araw-araw iba yung pwesto ng rep, yung rep mapupunta sa sala, yung sala mapupunta sa rep. Ganyan, magulo ang utak ng mga durugista. Ma'am, Peoples, good morning. Good morning. Ano yung masasabi mo? Kasi ang pinagmamalaki ng mga vlogger sa kabila, yung mga pulahaw, si Bongbong Marcos daw, nakapamigay daw ng ayuda. Ayuda? Bakit? Bakit ka mamimigay ng ayuda? Pandemic ba? Hindi pandemic. Ang ayuda, binibigay lang yan pag pandemic, yung mga financial aid. At bakit ngayon ka lang namigay ng financial aid? Diba? Ang tagal ng kailangan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng tulong. May ginawa ka bang proyekto? Wala. Anong ginawa mo? Namigay kayo ng 5,000 piso kada isang magsasaka na hindi pa nila nakuha yung eksaktong halaga. Pinawasan pa ng mga LGU. Diba? Yung 5,000 naging 3,000 lang. Hindi ka pinadala sa pulis eh. May mga dapat bigyan ng ayuda na wala sa listahan. Ang daming nagrereklamo. Ang daming nagrereklamo na yung mga totoong mahihirap hindi nabigyan. Ang mga nabigyan, yung mga may koneksyon sa mga mayor, sa mga barangay captain, mga kamag-anak ng mga chairman, yan ang mga nabigyan ng ayuda. Yung tamang bigyan ng ayuda, hindi nabigyan. Yung ganun ba yung nangyari kay Buntes? Yung kay Buntes, yung 1.5 na lang, yun napunta sa kanya. Oo, 1.5 na lang yung ang daming dinaanan. Diba? Sana po yung pagbibigay nyo ng ayuda, nasa maayos na paraan, okay lang naman. Pero alam niyo, sa panahon ngayon, hindi po ayuda ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay konkretong proyekto na magbibigay ng trabaho sa bawat Pilipino para wala ng OFW na aalis ng bansa at iiwan yung pamilya nila. Pinangako mo yan, BBM. Pinangako mo yan na magbibigay ka ng maraming trabaho dito sa Pilipinas para wala ng OFW na aalis ng bansa. Anong nangyari? Nag-triple pa ang mga tao na pumupunta sa ibang bansa para mag-OFW. Hindi ka na naawa at hindi ka na nahiya. Puro ka pangako. Yan ang pangako na Pangakong napapako in the vernacular. dahil nga nasa influensya na ipinagpapawan ng gamot, kaya ang sisip, distorted yan. Kapag ka, ang tao ay addictus benedictus, ang pag-iisip nito ay hindi mo maaasahan. Magulo. Paiba-iba ng desisyon. Walang tatapagan. Biruin mo, humahawak ka. Ha? Ng buong bansa, ikaw ang pangulo. Tapos distorted ang utak mo. Kaya ang hiling namin sa iyo, magpa-drug test na. Kaya nga, sinulatan kita, di ba? Sinulatan kita at pinarsit ko yan sa MAO. Sa Malacanang Records Office. Pero anong ginawa ninyo? Wala. Binaliwala ninyo yung panawagan na ikaw ay magpa-drug test. Inormalize ko ba yan? Di ba? Yan yung kaya nga ito yung Pangulo na walang pakialam sa hinaing ng taong bayan. Yun po. Okay. Sir, Sir Jonathan Morales, kayo po ba ay nabudol? Palagay nyo? Hindi ko siya nabot, hindi ko siya binot. Hindi kayo nabudol. Okay. Ay, Minsahin nyo na lang sa mga nabudol. Ang binoto ko noon ay Isko Sara. Kaya hindi ako nabudol. Okay. Ano yung mensahe nyo sa mga taong bumuto sa kanya na ngayon ay nagsisisi? Mensahe lang. Eto magsama-sama na tayo, magtipon-tipon tayo, magkaisa. Ito ang susi. Magkaisa tayong lahat, manawagan, para siya ay magising sa pagkakabangat. Magising siya. Kayo, sir? Ayan. May dagdag pa kayo, Sir Jonathan? Sige lang, continuous lang. Ayun, at yung mga papunta rito ay nandito lang kami sa EDSA Shrine.
at mayroong bisang gaganapin mamayang alas 12:15 ng tanghali dito sa may chapel ng EDSA Shrine, dito sa loob, sa ilalim. Andito lamang po kami at mamaya ay doon naman tayo sa Diwasang Bonifacio. Sir JM, question po. Opo. Opo. Yung pong naudtod po na PIDEA leaks na hearing po sa Senado, ano pa po ang dapat na malaman ng taong bayan bukod sa mga nailahad nila sa hearing? Marami po yung kaugnayan ni Kumar at ni Lam. Dahil ito yung mga nahagim doon sa CCTV, footage na nakuha doon sa bahay. Kung saan ay binanggit mismo ni Picoy habang kausap si Director Enriquez, yung dati kong kasamaan sa PIDEA, na ang nagutos sa kanya, kausap niya itong si James Kumar. At kausap ni James Kumar itong yung si Lam, isang Lam, na nung tinanong sa Senado ay pinangalanan si Lisa Araneta Marcos. Kaya yung doon sa hearing sa Senado, ang pagkakaalam ko ron sa huling sinabi ni Senator Bato de la Rosa na suspended lang yung hearing, hindi siya adjourned. Hindi siya adjourned, At ang inaantay lang doon ay yung paggaling ng sinasabing may sakit na si James Kumar. Yung paggaling ni James Kumar para umaten doon sa Senado. At dapat lang na ipagpatuloy at marami pa na hindi nalalaman ang taong bayan. Dahil kung sila hindi natatakot, bakit kinakailangan ako papuntahan sa bahay? Bakit ako kinakailangan nasabihan na sumunod sa kanila at tumahimik at alukin ng napakalaking halaga kung magkano ang gusto ko? Diba? Bakit sila mag-aalok ng ganung kalaking halaga? Diba? Kung walang basihan yung mga sinasabi ko, kung walang basihan yung aking ginawang investigasyon noon, bakit sila nag-aalala? Bakit sila nag-aalala? Bakit sila mag-aalok? Bakit sila magpapakita? Diba? Sino yung kausap ni Director Enriquez? Hindi ba si Picoy? Si Eric Santiago na taga-Napolcom? O si Director Enriquez na kasama ko dati sa PIDEA, saan ba siya nagtatrabaho? Di ba sa Department of Justice? Di ba? Kaya itong mga ito, talaga napakaliit ng sirkulo ng kanilang ginagalawan. Walang ibang uutusan kundi yung kanilang mga subordinate din. Sir Jonathan Morales, Oh, umaasa pa ba kayo na matutupad yung 20 pesos na bigas? Itong 20 pesos na wala ito. Kumbaga sa ito ay pangarap. Pangarap ng isang adik. Pangarap ng isang adictus benedictus. Saan ka ba naman nakakita? Ibabalik mo sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Eh di pinahirapan mo yung nagtatanim na magsasaka. Sa abono pa lang, abonado na. Diba? Ang isang magsasaka, pagkaya nagtanim, nagsaka, takot-takot na utang ang ginagawa niyan, lalo na sa mga kooperatiba, sa kapitbahay. Hindi pa tumutubo, hindi pa namumulaknak yung palay, bago na sa utang yung ating kaawa-awang magsasaka. Kaya ito talagang, yung 20 pesos na halaga na ito, panaginip lang ito ng isang bangag na pangulog. Inip. Okay, ikaw ba? Ano mga Sir Jonathan? 10 news lang, sir. Baka mayroon pa kayong mga gustong idadagdag. Ano ba yung pinaka-reason nyo bakit po kayo nandito? Yan. Ano natin dito ay manawagan ng pagkakaisa sa taong bayan. Huwag na tayong huwag na tayong magsawalang ibo, huwag na tayong magbulag-bulagan.
kinakailangan nating kumilos, hindi lang sa social media. Kinakailangan natin na tayo mismo ang kumilos para at least marinig ang ating tinig at marinig nitong mga nagbibingi-bingihan na ito. Sobra na itong ginagawa sa atin. Biruin nyo. Ang ating bansa ay pinatatakbo, hindi nitong si hindi itong si Bongbong Marcos. Ibang tao ang nagpapatakbo. Ang masakit dito, hindi ito yung inihalal ng taong bayan. Yun ang nagpapatakbo. Kaya mahirap eh. Kapag kaganyan, kapag kapangag, wala sa hustong pag-iisip yan. Kung sino na lang ang magsusulsul sa kanya, yun na lang yung kanyang mga ginagawa. Kaya ako nananawagan sa inyo, kahit kayo mga nasa uniform services, na mga dati kong kasama, ito yung natin, pagkakataon. Ito yung pagkakataon natin. Alam ko yung damdamin ninyo, mahirap ma-dismiss. Totoo lang, mahirap talaga. Kayo naninimbang sa inyong sa inyong mga kalagayan. Pero sa mga ginagawa sa inyo, ito talagang dinidipit kayo. Mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Ito, hindi ako nananawagan na ibagsak ang gobyerno, kundi nananawagan ako doon sa taong nakita ko sa litrato na sumisinghot ng white powdery substance. Mag-isip ka na. Huwag ka nang mahiya. Mag-resign ka na. Bumaba ka na sa pwesto dahil wala kang kakayahan pamunuan itong bansa na po. Yun po. So Jonathan, bakit po kaya sa inyo pong opinion na yung tao ngayon, mas marami pa din yung sumusuporta kay former President Duterte? Ano yung nakikita mo? Ito Bakit? dahil doon sa kanyang ginawa, sa kanyang pagiging totoo. Masagasaan ang masagasaan. Dapat, kapag leader ka, handa kang mamatay. Totoo yung sinasabi niya eh. Hindi ka ba pwedeng pumasok bilang alagad ng batas kung ikaw ay malasado yung itlog mo? Sa pagiging Pangulo, mas masahol pa sa pagiging alagad ng batas. Dahil ikaw yung pangunahing tao, higit sa lahat, ikaw yung magpapatupad ng batas. Ganun ang nakita ng taong bayan kay Pangulong Duterte. Dito kay Bongbong Marcos, hindi siya kinakitaan ng ganyan. Bilang isang dating alagad ng batas na nagpapakamatay sa serbisyo, nadidimanda, nakukulong. Hindi ko nakitaan yan si Bongbong Marcos. Magka si Pangulong Duterte. Puro teacher nakitaan ko. Pero hindi ko yan naiboto noong araw. Pero siya yung nakitaan ko. Ang hirap maging alagad ng batas. Mas mahirap maging Pangulo. Sa pagiging alagad ng batas, puntot mo, hiram mo, sungay mo, sulong mo. Yan. Sana sa init, sana sa lamig. Umawat ka sa away, mahawakan mo isa, madidimanda ka ng isa. Totoo yan. Yan, kayo mga nandiyan pulis, alam nyo yan. Di ba? Alam nyo yan. Magpapatupad ka, pasukin mo ang bahay. Anong demanda abutin mo? Robbery. Violation of domicile. Yan. Makalawit mo tao, sabihin, kidnapping, abduction, forcible abduction. Yan. Yan yung mga natatamo namin sa pagpapatupad ng tungkulin. Ganyan ang ginagawa kay Pangulong Duterte ngayon. Dahil sa pagtupad niya sa tungkulin, dahil sa pagmamahal niya sa bayan, ayan, binablackmail siya ng ICC. Binablackmail siya. Bakit? Itong Pangulo na ito, alam nyo, ang kanyang tungkulin, ministerial lang. Ministerial. Yung kanyang tungkulin, mayroong chain of command dyan. Pero anong ginagawa? Sayong binubulbor. Diba? Bakit hindi natin gugustuhin itong dating Pangulo na ito? Dahil ito lamang yung Pangulo na kinakitaan ng pagiging totoo, tapat. Tapat sa ating batas, tapat sa taong bayan. Yan po yun. Sir, ano ba yung opinion mo ngayon na parang halos linggo-linggo yata may nananalo sa luto eh. What's your opinion about that, sir? Kaya nga na sinabi ko kanina, nung tinanong ako kung kahit magkano, ang kailangan ko, nagpiro ako, di pa nanulunin niyo ako sa loto. Loto, yun ang ibibigay. Ano ang sabi? Nung kausap to, yan yung inaantay nila. Yan lang. Anong petsa yun? May 6. Nakita ng May 1 hanggang May 6. May 7 yung hearing sa Senado.
April 30, yung unang hearing sa Senado. Day 1, agad-agad na may nagpunta sa bahay. Sinasabihan ako na tumahimik na lang. Kailangan tumahimik ako, sumunod ako. Dahil papatayin yan. Papatayin yan. Yan, recorded. Nahagip yan ng CCTV. Tignan ninyo. Alam nyo, kapag nag-search kayo sa Google, 0.0000.100.46 or something, hindi kasi ako magaling sa math, hindi ako si TV, ang nakakakuha ng jackpot Balit lang sa loto. Nakakakuha ng jackpot sa loto, ha? Pero dito sa Pilipinas, my God, saan kayo nakakita ng 433 winners na tumama na isang numero lang ang tinayaan nila? 433 winners, iisa yung utak. Di ba? Kung kayo ngayon, hihingian ko ng number, 5 numero, sigurado ako, ni isa sa atin walang magkakatma. Pero yung 433 winners, wow! Eddie, wow! Galing ha! 433. 33 na nga lang, hindi kaya magkaroon ng, maglagay ka ng 100 tao. Hingan mo ng 5 numero kada isang tao. Walang magkakatugma dyan. Pupusta ako. Pero yung magpanalo kayo ng 433 winners, hindi naman halata. Yun yung yun yung isa sa mga classic example na ginagawa. Talagang minamagic, niloloko nila ang taong bayan. Niloloko tayo harap-harapan eh. Harap-harapan tayong niloloko. At walang senador o sino mang politiko na naglabas ng tapang para investigahan yung loto na yan. Dahil lahat sila may balato sa loto. Kagaya ngayon, yan. Yung mga, itong mga nasintensya na yan. Di ba? Nasintensya. Kagaya yung mga nila. Sila sa Turbo Campo. Franz Castro. Franz Castro. Di ba? Ito yung mga bakit hindi ito ang pag-aksayahan ng energy nitong gobyerno? Sino-sino ba itong mga ito? Ito yung mga di ba? Ito yung mga pinaghahabol ng gobyerno, di ba? Ito yung sinasabi na nagre-recruit doon sa ating mga kabataan, di ba? Bakit? Yung mga merong malasakit sa bayan, ito yung kanilang ginugurgon. Ito yung pinagdidiskatahan nila, di ba? Katulad na lang ako, di ba? Anong ginawa nila? Tinaniman nila ako ng kaso. Tinubo, nagulat ako, may warrant ako. May warrant ako, 20 years. Kung hindi pa ako na-acquit, naku, malamang. Talagang biyahe ako doon sa Muntinlupa, 20, acquitted ako doon sa... Oo, sana naman nakakita ng ganyan. Diba? So yan yung yan yung mga ginagawa nila. Diba? Yan yung mga ginagawa nila. Nang gigipit sila. Cover us. Thank you so much. Marami na po Tanong kay sir. Yung iba nating mga kasamahan, kaya tara na. Huwag po kayo mag-alala, wala pong manghuhuli sa atin dito. Sir, ano yung masasabi dun sa mga kababayan natin na lalo-lalo na sa ganito, medyo yung iba kasi natatakot kasi kaysa may pulis. Ano yung panawagan mo sa kanila or masasabi mo sa kanila? Alam nyo mga kapatid, mga kababayan, yung mga nakikita nyo pong pulis dito sa Edges Line, harmless po yan mga yan. Nandito po yan, hindi upang gipitin tayo. Nandito po sila upang siguraduhin yung ating seguridad. Magbigay sila ng proteksyon. Diba? Kaya tayo din na nandito na nag-exercise lang tayo ng ating mga karapatan alinsunod sa provision ng section 4 ng Article 3 ng 1987 Constitution, ito po naman yung ginagawa naman natin. Ito po nagpapahayag lamang tayo
ng ating damdamin, ng ating kalayaan sa pamamahayag. Kaya wala po tayong dapat na ipangamba o ikatakot. Kung tayo man ay nakakakita ng mga alagad ng batas, yan po ay mga pulis natin. Pulis po yan ng bayan. Hindi po sila masama. Sila po ay nandito bilang trabaho po nila. Huwag po kayong matatakot. Sila po ay nandito kundi kaibigan. Kaibigan po natin yung mga yan. Yan po ay nandito, trabaho nila, magpatupad ng seguridad. Huwag po tayo matatakot sa ating mga kapulisan. Hindi naman po tayo manggugulo. Hindi po mga magnanakaw yan. Hindi po mga bangag yan. Ang bangag, yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yun ang bangag. Yung mga pulis dito, ito po, pulis natin yan. Pulis ng bayan. Yeah. Yan po yan. Hindi po bangag ang Okay, good news. Ganun lang po kayo. Kaya halina mga kapatid, Oo. sa lahat po ng gustong makilahok sa amin na at ilabas sa inyong mga hinaing, eto na po yung tamang oras. Bago nyo pa marinig yung sona ni Marcos na puro kasinungalingan, na wala namang nagawa at pagpapakain ng more 20 million na pagkain sa mga mayayamang politicians na mga magnanakaw, eh, gusto naman, be sensitive. Napaka-insensitive ditong mga taong to. Tama. Lalo na nung kapag tumatakbo kayo, ang lagi yung sinasabi, ganito natatandaan ko yan, para tayo sa mahihirap. Para tayo sa mahihirap, tapos kakain kayo ng 10K per meal. Naisip niyo ba yun na habang lulululin niyo yung pagkain, naisip niyo ba yung mga mahihirap kung ano lang yung kinakain nila? Tapos kayo, sumasang-ayon kayo sa gusto ng leader nyo na puro kataduhan yung nasa utak. No. Kaya nga di ba? Kaya talagang Pakialamera pa yung asawa. Walang mandato. naman tato. Di ba? Sino ka? Para mag-uutos, hindi ka naman namin binoto. Excuse me, Ma'am Peebles. Speaking as Ma'am Peebles, ano pong masasabi nyo ngayong si First Lady Araneta Marcos doon 3-star sa New West Philippine Coast Guard? Para sa Tawa ako kanya. ng tawa. Ano? Ano? Bala sa Wala, kanya. hindi ako nagbibiro. Kaya nga, paano pong masasabi? Tawa ako ng tawa. At parang amats nito. Well, alam mo, kulang na lang sumali ka sa Bini. Yan, hindi. At totoo lang, yung mga Girl group. K-pop ngayon, Girl group. na alam mo, kasi kung gusto mong magpaganda ng pangalan, magpaganda ng pangalan, yan. Hindi mo kailangan yung ganyan kasi una, you're not fit. Hindi ka fit para maging Philippine Coast Guard. Pero Nakakalaki yung, ka ba? yung bang Coast Guard na yun, ano ba siya? Nasa regular as a regular Service. member o parang kunyari lang? Auto-ops lang yan. O, kunwari lang yun yata. Bakit lang? Kunyari lang, auxiliary. Baka kasi ipadala sa West Philippines eh. Siya na lang siya na lang mag Yan dahil supply. isa ka na, dahil ano ka na, Philippine Coast Guard ka na, kapag nagkagera, hindi pwedeng wala ka. Kasi may ranggo ka Dapat nandun ka. Dapat nasa magdaan. Kahit hindi siya, wala siya sa Marunong kaya unahan. lumaki? Ang alam ko, mga palakamat. Yan. Ang mga palakataw, may marunong lumangoy. Kaya yan, hindi lulubog. Amphibian lang. Hindi, ito, seryoso tayo, no? Dahil nga sa Philippine Coast Guard ka na, if ever na magkakaroon ng gera, dapat po, nandyan kayo. Yan. Hindi pwede yung kayo yung unang lilipad paalis ng bansa. Kinuha mo yung rango na yan, gawin mo yung responsibilidad bilang Philippine Coast Guard. Napaka no? Kumbaga sa ano ba ito? Parang lang. Di ba? Parang ibibihis lang ba yan? Kasi may tinatawag lalo na sa pagsusuot ng uniforme, may tinatawag na RHIP. Ayan, Diba? kinig po tayo kay Sir George. Romeo Hotel India Papa. Yung RHIP, rank has its own privileges. Yan, may mga ganon. Pagka nagsuot ka ng ganyang uniforme at nagtataglay ng ganyang rango, napakabigat ng nakaatang na responsibilidad dyan.
Kaya para saan ba yan? Diba? Masyado na mga napakataas ng pribilehiyo para magtaglay ng ganyang kataas na rado, diba? So yun yung ano natin no? Diba? Hello. Welcome, nandito rin po ang third floor. So, third floor. Yeah. Kaya halina kayo mga kapatid, mga kababayan, na alam naman natin na mahirap ang buhay ngayon. Napakahirap ng buhay. Kaya nga yung mga tagapagtanggol ni BBM, hindi ko maintindihan kung paano nila ma-explain. Hi, Mami! Hindi nila ma-explain yung kung paano nila in-explain na okay yung pamumuhay nila. Ayun. Si Ma'am Duterte. Hi, Ma'am. Sige, pag ano kayo din, makikita ko. Nakita ko. Si Ma'am, Duterte. So mamaya po alas 2, nasa Liwasan Bonifacio naman tayo. Mas maganda na yung kung lahat ng probinsya, lahat ng lugar sa buong Pilipinas ay nagdaos ng ganito, yung gumawa ng ganito. Para, di ba, kahit mga Bisaya, Kapampangan, Ilocano, na masabi nila sa sarili nilang dialect yung mga hinaing nila sa buhay. Oo. Di ba? Tama. Kung ikaw nga, Pangulong Marcos, ang baba ng rating mo sa Ilocos, kung saan lugar mo na yun mismo. Diba? Lugar mo na mismo yun, ang baba ng rating mo. Paano pa kaya sa ibang lugar? Ibig sabihin, wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Anong ginagawa mo? Ang tagal-tagal na namin tinatanong yan, ano yung mga proyektong ginawa mo? Nagbigay ng Alam mo, linoko mo lang kami. Ibinoto ka ng mga Duterte, ng mga DDS, kasi sinabi mo yung continuity ng projects. Ipagpapatuloy mo yung mga proyektong nasimulan ni Duterte, pero hindi mo tinuloy. Diba? Hindi mo tinuloy, binudol mo lang kami. Ang sinabi mo, mag-uupo ka ng magagaling. Yung mga inupo mo nagkasakit. yung isa mukhang bagay na. Alam mo kasi ganito yan. Bukod sa talino at sipag, isa sa pinaka-importante ang kalusugan ng isang namumuno. Dahil paano mo pamumunuan ang isang departamento kung lagi kang may sakit at lagi kang wala? So magkakagulo lahat ng mga members mo, hindi nila kasi wala yung leader eh. So ngayon, yun yung nangyayari. Katulad na lang ng Department of Tourism. Ano rin ang nagawa mo, Secretary Prasco? Diba? Anong nagawa mo sa turismo ng Pilipinas? Wala. Nagpaganda ka lang, nagpaganda girl. Walang nagawa yung ganda mo sa turismo ng Pilipinas. Baka nga hindi mo pa nalibot ang buong Pilipinas eh. Diba? Kaya anong aasahan natin sa SONA? Wala. Wala tayong asahan sa SONA. Yan. Panoorin na lang natin kung paano sila kumain ng worth 10K per meal. Nauhawa mo income. Puno-puno kasi nakikita nila yung mga indicator na yung inaasahan nila na mga pangako itong si Pangulong Bongbong Marcos natutupad. Natulad lang yung unang-unang panawagan na tutuhanin yung sinasabi niyang pagbabalik ng 20 pesos na halaga ng isang kilong bigas. Hindi doon sa libre. Pangalawa, doon sa paggamit ka ng illegal na program, hindi siya makapagpakita ng resibo na talagang siya ay malinis at tumigil na doon sa ginagawa ng paggamit. Kaya doon pa lang nakikita. Pangalawa, yung transparency,
ginagawa nila ng gastos. Yung transparency sa ginagawa nila ng gastos. Saan tayo? Sara, ano tayo? Dito. Saan nakaharap yung piece? Dito. Kaya pa ganyan. Ito ka. Yan guys, meron doon sa... Okay lang, no problem. Paganyan ba? Paganyan? Kung makita yung isa. Hindi kaya? Sige, okay na kahit ano. Alam naman nila. Dito na lang tayo. Hindi kaya? Dito lang okay. Okay lang. Okay lang.